ay sa Awit chapter 12. Tama ba, Pastor Dan? Hindi ba ako nagkamali? Ano? Alam niyo kahit yung chapter 11 na hindi ako ang nag-preach, but ginawa po namin itong devotion, no, ni Ice, at talagang marami kaming natutunan, ano, marami kaming, kasi very timely yung message nito para sa amin, ano, na si David ay humarap sa matinding crisis sa buhay. Pero dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, sa tulong ng Panginoon, no, lahat po ng kanyang mga crisis sa buhay, lahat yun ay kanya pong napagtagumpayan. No? Kaya wala pong imposible sa Panginoon. Amen? Wala imposible sa Diyos. Ano man ang ating mga crisis na pinagdadaanan sa buhay, struggles, no, sa pamilya, relationship, sa trabaho, no, sa simbahan, at sa lahat, no? Lahat po ng yan, kapag idulog natin sa ating Panginoon, wala pong imposible sa Diyos. Lahat po ay kayang-kaya ng ating Panginoon. Magtiwala lang po tayo sa ating Diyos na makapangyarihan. So, Awit chapter 12, basahin ko muna ito pong talata rito. Sabi rito, ako, O Yahweh, iligtas mo sana. Mabubuting tao ngayon ay wala na. Wala na matatapat. Ngayong makikita, bawang sinungaling sa isa't isa, pakunwaring lahat ng salita nila. Patigilin mo, madaldal na dila, at sarahan ang bibig ng hambog magwika. Yaong palagi nang sinasalitay kami, magsasabi niyong aming nasa, sinong mag-uutos sa amin? Sino nga? Darating na ako, ang sinabi ng Diyos, upang sakluluhan ang binubusabos sa pinag-uusig na walang magbubko. Hangad nilang tulong ipagkakaloob. Verse 6, pangako mo, Yahweh, ay maaasahan, ang nakakatulad ay pilak na nalantay, tinunaw na sa hurno, matapos mahukay, 7 beses ito na pinadalisay. Kami, O Yahweh, lagi mong ingatan, sa ganitong lahi, huwag pabayaan. Kami naliligid sa lahat ng lugar. Kung alin ang likoy, siyang tinataghal. Tayo po'y sandaling umuko at tayo po'y manalangin. O Diyos sa dakila, salamat po sa Awit chapter 12 na aming pong binasa ngayon lamang, Panginoon, at ito po ang aming pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito. Kaya, Panginoon, ang aming pong panalangin, patawarin niyo po kami sa aming mga sala, linisin niyo po ang aming mga puso upang ang iyong salita ay mabilis na makapenetrate sa aming puso, sa aming isipan. At ito rin po ay aming pong tanggapin na may pagpapakumbaba sa aming mga puso, knowing, Lord, na mensaheng ito ay nagmumula sa iyo at meron kang nais sabihin sa bawat isa sa ating Panginoon. Lord, patuloy po kaming samahan habang aming pong tatalakayin ang chapter 12 na ito, Panginoon. And we pray na marami kaming matutunan, higit sa lahat, may apply po namin sa ating pang-araw-araw po namin buhay. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang chapter 12, no, ng Psalms ay aking po pinamagatan mula po doon sa awit na Help Lord, no? Help Lord, O Yahweh, tulungan o iligtas mo ako. So help Lord, trusting God's word in a world of lies. Pagtitiwala sa ating Panginoon sa kanyang salita sa kapila o sa gitna po ng mundo na puno-puno ng kasinungalingan at kasalanan. Ito pong awit chapter 12 is urgent prayer mula kay David para sa Diyos na ito po ay kumilos, yung kanyang prayer sa Panginoon na kumilos ang Diyos laban sa mga mapanlinlang na tao at para protektahan ang mga tao mahihina. At dito po sa talatang ito ay atin rin pong tatalakayin yung pagkakaiba ng mga kasinungalingan ng tao laban sa perpektong katotohanan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang sermon na ito ay nakatuon sa pagtitiwala, sa dalisay, sa binong mga salita ng Diyos sa mga taong mapanlinlang at mapagmataas sa
pamagitan ng makamundong pananalita. Na humahantong sa panghihina ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos, subalit nagdadala ito ng pag-asa at katiwasayan sa buhay ng tao kapag ito ay napagtagumpayan. Now, ano po ba ang sinasabi ng talata nito na maaari po nating matutunan sa gabi ito? Sa verse 1 and 2, sabi po dito ni David, "Ako, Yahweh, iligtas mo sana. Mabuting tao ngayon ay wala na matapat na iyong makikita. Bawang sinungaling sila sa isa't isa at pakunwaring lahat ang sinasabi nila." Ito po ay desperadong pagtangis ni David na mayroong pananampalataya. Ibig sabihin, siya po ay nananalangin, iniiyak niya sa Diyos yung kanya pong problema at yung kanyang sitwasyon. Ano nga ba ang kanyang problema? Bakit makikita natin na desperado na siya at umiiyak siya sa ating Panginoon? Ito po ang problema. Ang tapat ay nawawala na. Yung mga taong tapat sa kanilang sinasabi ay nawawala na. Ang nangingibabaw ay ang kasinungalingan, pambobola, at yung tinatawag po na double heart. Dobleng puso. No? Yung bang hindi kumbaga mayroong double-minded, meron ding double heart. Mayroong double heart, ibig sabihin, yung kanyang pinaparamdama sa ibang tao ay pakitang tao lamang. And this is the situation. Naglaho ang katotohanan. At bihira ang mga taong maka-Diyos. Okay? So kapag ikaw si David at nasa ganun kang problema at sitwasyon ng iyong buhay, na kung saan makikita mo sa iyong paligid na wala ng mga taong tapat at nagsasabi ng totoo, ano kaya ang maaari mong mararamdaman? Ano kaya ang pwede mong gawin? At ito po yung kanyang ginawa. Sabi niya, "Help me, Lord." "Help me, Lord." Lord, tulungan mo po ako. Iligtas mo po ako. Laban sa mga taong sinungaling, mga taong nabobola, mga taong nangingibabaw yung kasinungalingan sa kanilang puso at sa kanilang mga sinasabi. So, ito po ay yung kanyang pagtanggi sa Panginoon ay isa pong direktang pagpapakumbabang sigaw para sa divine intervention na nanggagaling sa ating Panginoon, yung tulong mula sa Diyos. Ibig sabihin, dahil wala na sa pakitang tapat na nagsasabi ng katotohanan, ang kanya pong nilapitan at hiringan ng tulong ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At kung papansinin po natin itong talata na ito, una po yung kanyang pagtangis, una yung kanyang paghingi ng tulong sa ating Panginoon. At doon po, pagkatapos po nito, doon inilarawan yung pong problema at kung anong sitwasyon noong panahon po ni Hari David. Nakikita niya dito po sa verse 3 and 4 na sinasabi niya na patigilin mo madaldal na dila at sanghan ang bibig ng hambog magwika, iyong palagi nang sinasalitay, kami magsasabi niyong aming nasa, sino mag-uutos sa amin, sino nga? So, dito po inilarawan yung kayabangan ng mga taong masasama. Yung mga taong arugante, mga taong matatalas ang hila. Yun pong tinatawag na deceitful speech, mapanlinlang na pananalita. Naka-experience na po ba kayo noon na kung saan meron kang kausap na tao pero hindi mo na mamalayan, nalinlang ka na pala? Ganon po yung panahon ni David. Itong mapanlinlang na
na mga tao na gumagamit po ng mapupulang mga labi at ipinagmamalaki yung kanilang kapangyarihan. Hindi po yung literal na red lipsa. Ibig sabihin po, yun pong mapupulang labi ay yung walang preno, no? Walang preno kung magsalita, no? At puro kayamangan ang lumalabas, no, sa kanyang bibig. So deceitful speech and yung self-sufficiency nila, no, para sa kanila. Naniniwala itong mga masasama na pag-aari nila ang kanilang mga sinasabi. Ibig sabihin, parang ganito yan, ano? Sasabihin ko kung ano ang gusto kong sabihin. At wala akong pakialam kung sino ang masasagasaan at kung sino ang masasaktan. Yan po yung mga salita na sinasambit ng mga taong yung mga tao na kung saan ay akala nila, no? Akala nila ay yung kanilang sinasabi ay hindi nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. Walang preno sa pagsasalita ng kahabugan, ng kayabangan at masasakit ng pananalita. Subalit, sa verse 5 and 6, makikita natin dito yung nakakaaliw na pangako ng Diyos. Ano? Yung comforting promise o message of God. Ano po ang sabi rito sa verse 5 and 6? Darating na ako. Ang sinabi ng Diyos upang sanluluhan ang binubusabos sa pinag-uusig na walang makukup, hangad nilang tulong ipagkakaloob. Pangako mo, Yahweh, ay maaasahan. Ang nakakatulad ay pilak na lantay, tinunaw sa horno, matapos mahukay, 7 beses itong pinadalisay. So, God's promise, no, yung pangako ng Panginoon, ay siya ay sinasabi rito, siya ay babangon upang protektahan ang mga mahihirap at mahihina laban sa mga taong mapapataas. That's the promise of God. Ano? Kumbaga yung sinasabi ng Lord, no? Kung ikaw ay manatili kang maging mapagpakumbaba at manatili kang maging tapat, hindi mo gagayahin, hindi mo susundan yung mga taong mapanlinlang, yung mga taong mga sinungaling, yung mga taong mapagpaibabaw. Kung mananatili kang tapat, this is the promise of God. Sabi ng Lord, ako ay babangon upang ikaw ay protektahan. Yung mga mahihina, yung mga mahihirap na kung saan hindi nila kayang ipaglaban ang kanilang sarili. At ang Diyos lamang ang tanging kanilang kakampi. Kaya huwag po tayong malungkot, huwag po tayong bumanti ng masasamang salita sa ibang tao kapag tayo po ay pinagsasabihan ng masasakit. Sa halip, manatili po tayong maging mapagpakumbaba. Hayaan po natin yung mga taong nagsasalita ng masama laban sa atin. Dahil nakikita ng Diyos, naririnig ng Diyos ang kanilang panlalait, ang kanilang kasinungalingan. Ano? Noong naranasan ko po yan, ay wala po akong ibang nilapitan kundi ang Panginoon. Sabi ko, Lord, wala pong higit na nakakilala sa akin kundi ikaw. Pinapatangan man ako ng hindi magaganda. Umaring nagsasabi man sila ng masasamang salita laban sa akin ang palihim. Ngunit, sabi ko, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Kaya pinagkakatiwala ko sa iyo yung ganitong sitwasyon ng aking buhay. No? So, ang Diyos ay pinoprotektahan niya yung mga taong nahihirap, mahihina, lalo na yung mga walang kakayahan.
Diba? Sabi nga ng Panginoon, ang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa, ang siya itataas ng Panginoon. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. At ang salita ng Diyos ay hindi katulad ng kasinungalingan ng tao. Ang mga salita ng Panginoon ay dalisay ng mga salita. Sabi nga dito, tulad ng pilak na dinalisay ng 7 beses. Yung ginamit nga dito sa wikang Ingles ay gold. Ano? Gold. No? Sabi rito sa verse 6, "In the words of the Lord are flawless, like silver, purified in a crucible, like gold, refined, 7 times. Alam mo yung gold na dinadarang sa apoy? 7 beses. Para doon mo makikita na yun ay totoong ginto. Ganon din po tayo. Minsan, idinadaran tayo ng Diyos sa apoy ng problema. Sa mga krisis ng buhay, idinadaran niya tayo doon. Para mapagtagumpayan po natin yung mga krisis, mga problema na yun. Makikita ng Lord yung pure faith natin, pure love natin sa ating Panginoon. Amen. So, dinadalisay ng Lord ang ating pananampalataya para malaman natin kung gaano rin katapat ang Diyos sa ating buhay. So, sabi nga dito, yung salita ng Panginoon ay dalisay ng mga salita tulad ng pilak na dinalisay 7 beses o ginto, So, makikita natin, God's words are without error. Without error, fully tested and reliable. Saan nga ba natin yung makikita? 2 Timothy, chapter 3, verse 16. Kung ano po ang nagagawa ng salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos ay makatotohanan. Makatotohanan ang salita ng ating Panginoon. At makikita natin ang walang hanggang pagpapanatili ng katotohanan. Sa verse 7 and 8, makikita natin dito yung assurance, yung kasiguraduhan na babantayan ng Diyos ang kanyang bayan. Babantayan ng Diyos ang kanyang mga anak mula sa taksil na henerasyong ito magpakailanman. Ibig sabihin yung henerasyon na kung saan ay masakit magsalita, kang nangibabaw ang kasinungalingan, yun yung henerasyon na naranasan po ni David. And even up to now, until now, sa panahon po natin, marami po tayong nakikita at naririnig na gano'ng mga tao. Pero yung pangako ng ating Panginoong Diyos ay siya ang magbabantay mula sa mga taong taksil na ito, mula sa mga taong mapagpaibabaw. So, pagamat ang kasamaan ay nangyayari at itinataas pa ng mga taong gumagawa nito, ang mga tapat ay maaaring magtiwala sa walang hanggang proteksyon ng Diyos. Amen? Doon po tayo magtiwala. Doon po tayo umasa. Saan? Sa salita ng Diyos, dito po sa Bible. Dito natin makikita ang katotohanan. Dito po nagsasalita ang Diyos sa atin. Pagka tayo po ay nagbabasa. Kaya pahalagahan po natin ang pagbabasa ng Biblia. Yung sabi ni Pastor Dan, Sunday, 27 hours sa isang linggo. Alam po ninyo, yung tinatarget ko, pagka ako ay makaupo na, gagawa ng sermon, 8 hours yung tinatarget ko. Na hanggat maaari, walang tayuan. Kasi pagtatayo ako, distraction lang yun. At yun yung tinatarget ko, 8 hours
na mag-aral ng salita ng Diyos. Ano? Pero hindi ko po yun na-perfect yung 8. Kaya nga kapag meron akong chance, meron talaga akong oras, pagkakataon, no? Na wala akong ibang gagawin, kundi mag-aaral lang ng salita ng Diyos, binubuhos ko yung aking oras sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Kasi dito natin makikita yung katotohanan. Ang salitang Diyos ay nagsasalita dito sa atin. Kung ano yung kanyang gustong sabihin sa atin. No? At kung ano yung mga conviction na dapat nating sabihin. No? Dito po nangungusap ang ating Panginoon. So, bagamat ang mga taong nagsasalita ng kayabangan, mapagmataas, no? Subalit ang Diyos po ay nariyan upang bibigyan tayo ng proteksyon basta magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. So, in application in this message, maging dependent tayo sa salita ng Diyos. Amen? Maging dependent tayo sa salita ng Diyos. Mula sa kultura ng kasinungalingan, iangkla natin ang ating buhay sa perpekto at dalisay na salita ng Diyos. Amen? Ikalawa, kapag tayo ay nakakaranas ng ganong sitwasyon na katulad ni David, mga problema, sumigaw po tayo sa Diyos at humingi ng tulong. No? Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Kapag naramdaman mo, marami kang mga problema, dalhin mo ang iyong mga problema, struggles, no, sa ating Panginoon Diyos. At umasa ka sa kasagutan ng ating Panginoon. And lastly, maasahan po natin ang pangako ng Diyos na poprotektahan niya ang mga mahihina na walang kakayahang lumaban, ipagtanggol ang kanyang sarili. Dahil ang Diyos ang siyang kakampi natin. Ang Diyos ang siyang magbibigay ng proteksyon sa atin. Sundin lamang natin ang halimbawa at ipinakitang pagtataguyod ng Diyos para sa mga mahihirap, mga inaapi, at mga tao walang kakayahang lumaban. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at patuloy po tayong magpuri at sumamba sa Kanya.